mo bang umangat sa buhay mo? Gusto mo bang makawala sa dating ikaw? Paano kung sabihin ko sa'yo na 10 pamamaraan na ibibigay ko ay yayaman ka? Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian Podcast Vlog. Ang ating aralin ngayon ay part pa din ng ating personality development serye kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang tayo at mas mabilis mong ma-manifest ang iyong mga inaasam-asam na magandang pagbabago sa buhay mo. Sa buhay natin may 3 bagay na nagagawa natin at nasasabi, mga pananaw at mga pag-uugali patungkol sa pag-angat sa buhay. Una, ang iba sa atin, gusto yon. Yes, yung pagiging mayaman, yung halos lahat gusto mo at makukuha mo, pero hanggang dun lang yon, gusto mo lang. Ang iba naman nasa bucket list nila, nasa wish list nila na gusto nilang umayos ang buhay nila. Pero hanggang dun lang yon, wish lang yon, kahilingan lang. At ang pangatlo ay ang mga taong ginusto, hiniling at ginawa na makatotohanan ang pag-angat sa buhay. Real talk mga Frenny, marami sa atin na ganyan sa 3 pero iilan lang ang pangatlo. Iilan lang ang gumawa at nakagawa ng pangatlo. Kaya narito ang 10 bagay na pwede mong gawin para umangat iyong buhay mo. Number 1, gawing healthy ang buhay mo, ang pag-iisip mo at kalusugan mo. Why? It's because bago mo magawa ang mga bagay na nais mo, kailangan healthy ka. Healthy ang mind mo, body, and soul. Hindi pwede ang puro negatibong emosyon, puro negatibong pag-iisip. Magsisimula ang maayos na kaisipan at pag-focus sa mga gagawin mo ay through healthy living. Healthy mind, lalo na sa pang-espiritual mo. Ito ang stepping stone mo para magawa mo ang mga bagay na makakatulong sa pag-angat mo sa buhay mo. Kung kinakailangan mag-meditate ka, gawin mo, Frenny. Dahil isa sa mga mahahalagang habit para maswerte sa buhay ay ang meditation. Number 2, explore and know your wants and purpose. Kung tapos ka na sa step 1, gawin mo na ang step 2. Ilista mo sa isang papel ang mga wants mo sa buhay, ang mga goal mo na gusto mong magawa at isipin mong mabuti kung ano ba ang purpose mo. Kung ano ba talaga ang gusto mong patunayan sa sarili mo. Mag-explore ka, ika nga. Lumabas ka sa comfort zone mo. Take those challenges ng buhay, huwag ka matakot dahil hindi ka magiging successful kung sa madalian lamang. Lahat yan, may mga obstacles yan mga Frenny. May pagsubok. Kaya know your purpose para alam mo kung saan ka papasok o dapat bang i-grab ang isang bagay. Step 3, ilabas mo ang tinatago mong diskarte sa buhay mo para mas mabilis mong ma-reach ang goal mo sa buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang diskarte. Lahat tayo ay may tinataglay na creative mind or creativity sa buhay. Lahat tayo unique mga Frenny. Kaya para mas malaman mo ang purpose mo sa buhay at ma-achieve mo ang pag-angat sa buhay, kailangan madiskarte ka Frenny. Okay? Number 4, failure. Gaya ng sinabi ko kanina sa unang bahagi ng aralin na ito, kapag nag-failed ka, subukan mo uli. Huwag kang panghinaan ng loob. Nag-failed ka kasi hindi mo pa ginagawa at hindi mo pa ginawa yung best mo. Lagi mong iisipin yan. Take risk mga Frenny, as long as na hindi kayo mamamatay, hindi mo ikamamatay yan. Go ka lang. Subok ng subok hanggang mapag-aralan mo ang mga diskarte na gagawin mo sa mga plano mo at goal mo sa buhay. Number 5, learning. Madalas naririnig nyo sa akin ito na huwag tayong tumigil mag-explore. Kahit na matanda na tayo, dapat continuous pa din ang learning habit natin. Patuloy pa din tayong gumagawa ng mga bagay na makakatulong sa atin para matuto tayo. Once na may learning habit tayo, ia-apply mo yan sa realidad ng buhay mo, ng buhay natin. Kung ano ang mga natutunan mo, gawan mo ng aksyon. Gawin mong inspirasyon. Maraming paraan para matuto at huwag mong ikahiya ang magtanong. Number 6, peers. Makailang ulit ko nang sinabi sa inyo na surround yourself ng mga taong successful na sa buhay. Yung mga advices na pakikinggan mo at pag-aaksayahan ng oras para pakinggan, dapat galing sa successful na tao. Doon ka sa may natutunan, doon ka sa may matututunan ka, at hindi doon sa alam mo namang babagsak ka din at hihilain ka pababa. Number 7, save money. Ito ha mga Frenny, literal na mag-save ka ng pera para sa goal mo. Financial capabilities ang isang puhunan para magawa mo ang mga gusto mo sa buhay, ang mga goal mo sa buhay para umangat ka.
Cut off all unnecessary things na nagpapagastos sa'yo. Gaano lang ba yung mag-sacrifice ka ngayon? At pagkalipas ng ilang buwan o araw o taon, ay okay ka na. Iwasan mo muna ang paggastos ng hindi naman kailangan. Number 8, invest. Gamitin mo ang nasave mong pera para sa negosyo o mga proyekto na alam mong papatok sa'yo. Eto mga friendly, masasabi ko sa inyong lahat, have at least 7 baskets. Yes po. Kaya need nyo mag-invest, magpuhunan. Hindi lang pera, kundi oras at sakripisyo talaga ang mga ini-invest para maging successful sa buhay at maging mayaman. Have at least 7 baskets sa buhay mo. Meaning, hindi lang dapat iisa ang source of income mo. Have at least 7. Kaya mo yan. Para pag nasira ang isa, meron ka pang 6, etc. Number 9, spend money wisely. Hindi ito yung savings lang mga friendly ha. Hindi ito yung pagsisave ng pera. Bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas maintindihan nyo ang sinasabi ko. For example, mahilig ka sa mga branded na bags or yung mga tipong luxury brands like LV, Hermes, Chanel, etc. Kaya ka bumibili, it's because gusto mo pero may mga panahon na nagiging impulsive tayo sa mga bagay-bagay. Aminin man natin o hindi, may mga ganong style tayo mga friendly na dahil sa gusto mo, bibili ka. Hanggang sa point na hindi mo na siya nagagamit, which is wrong. Gamitin mo ang pera mo. Gamitin mo ng maayos. Like for example, pag hindi mo na gusto o ginagamit, try to sell it kasi meron at merong bibili sa'yo niyan. Kung ayaw mo naman ibenta, then gamitin mo. Huwag mong i-baby na nasa bahay lang. Kailan mo gagamitin yan? Pag deads ka na. Pag hindi mo na kayang tumayo sa kama. So dapat ROI mo siya, return of investment. Yan ang tinatawag na spend money wisely. Bumili ka lang ng alam mong may ROI sa'yo. Hindi yung bili ka, tago, ipon, or tapon. Well, kung ganun ka, edi ibigay mo na lang sa mga bahay ampunan, nakatulong ka pa. Or else, ibigay mo sa akin. Kidding aside, mga friendly. Number 10, stay motivated. Friendly, kahit gaano pa kahirap ang umangat sa buhay mo, sa part mo ha, huwag ka mag-give up, push lang, may mararating ka. Promise, trust me. Inspirasyon at motivation ang kailangan mo. Huwag kang makontento na dyan ka lang, not because walang nagkakasakit sa pamilya mo, okay na sa'yo, na ganyan ang sitwasyon nyo. Gawin mong magarbo ang simpleng buhay na meron ka. Hindi ito literal na kailangan mong magpakayaman ng husto. Ang punto ko dito or ang punto ay ang magkaroon ka ng extra, yung ekstrang pera na alam mong hindi ka magkukulang sa mga unexpected na gastusin. Magtrabaho ka, abutin mo ang pangarap mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Tandaan nyo, hindi nga nadadala ang pera sa kabilang buhay pero alangan namang buhay ka pa. Problema ka na nila. Tapos pag namayapa ka na, problemahin ka pa rin ba ng iyong iiwanan, ng iniwanan mo? That's a big no, friendly. Hindi mo man madala sa kabilang dimension ang pera, at least alam mong safe at secured ang iiwan mo. Dahil sa pagpupursige mo sa trabaho o negosyo, dun lang tayo sa pagiging practical. Yan ang 10 bagay mga friendly na dapat habit nyo para mas ma-achieve nyo ang goal nyo sa pagyaman nyo, sa pagangat nyo sa buhay. Sana ay may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. I-comment down below kung ano-ano ang mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Babasahin ko yan lahat at isasama ko sa ritualang swerte ko ngayong darating na Sabado. Yun lamang, huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!